Paano kaya kung nangyari sa panahon natin ngayon ang panunuluyan ni Maria at Jose? Saang lugar kaya sila manggagaling? Ano kayang klaseng trabaho mayroon sila? Paano kaya kung isa sila sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda? Sino-sino kaya ang magbubukas loob sa kanila sa panahon ng Kapaskuhan? Tunghayan natin ang mag-asawang Maria at Jose sa kasalukuyang panahon. Si Maria at Jose ay mag-asawang namumuhay sa Tacloban at tunay na huwaran ng kabanalan. Sila ay may simpleng pamumuhay at sapat lamang ang trabaho nila upang mairaos ang 3 beses na pagkain sa isang araw. Sa kabila nito, silang dalawa ay isang napakagandang ehemplo ng isang buhay mag-asawa. Si Maria ay isang masipag na labandera at isang napakamapagmahal na asawa kay Jose. Kahit araw-araw itong pagod sa trabaho niya, sinisigurado niyang sa pag-uwi ni Jose ay maayos ang kanilang munting tahanan at mayroong nakahain sa lamesa. Ayon sa Pag-asa, pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ngayong taon ang Super Typhoon Yolanda. Grabe, sobrang sungit naman ang panahon ngayon. Dapat natin tapusin ang mga ito. Narinig niyo na ba ang balita? May paparating daw na bagyo at tatama ito sa lugar natin. Diyos ko, maging ligtas naman sana ang lahat. Kung ganon, kailangan na natin magmadali at baka maabutan pa tayo ng malakas na ulan. Si Jose naman ay isang karpintero sa kapilya malapit sa kanilang bahay. Tulad ng kanyang asawa na si Maria, napakasipag at maaasahan itong si Jose. Kaya nga, kapag may kailangang ayusin sa kapilya o kung saan man, siya agad ang tinatawag ng mga tao sa kanilang lugar. Napakabait din na asawa ni Jose. Lahat ay kaya niyang isakripisyo at lahat ay handang gawin para lamang kay Maria. Pare, medyo marami pala tayong pupuntahin dito sa kapilya. Balita ko may paparating pa na bagyo. Ayos lang ba sa'yo kung magtatrabaho tayo mas matagal ngayong araw tsaka sa mga susunod pa? Abay, ayos lang naman kasi matutulungan kita hanggang bukas kasi may lalakarin pa sa susunod na araw. Sige, wala problema. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ito na yung storm surge natin dahil sa kung kanina nakatatayo pa ako dito sa lansangan sa labas, ngayon ay hanggang tuhod na yung tubig.
This breaking news now, the death toll in the Philippines could reach 1,200 or even higher from Typhoon Haiyan. So our prayers are with the Filipino people and with Filipino Americans across our country who are anxious about their family and friends back home. Matapos ang hirap na sinapit ng mga tao sa hagupit ng bagyong Yolanda, ang mag-asawang Jose at Maria ay nagpasyang pumunta ng Maynila kung saan naroon si Beth, ang pinsan ni Maria. Oh, Maria Jose, buti hindi kayo nahihirapan hanapin yung bahay namin. Labas kayo. Oh, kumusta naman yung biyahe niyo? Di ba kayo nahirapan? Hindi naman po. Ayos naman yung biyahe namin. Abay, Insan, ito ba yung sinasabi mong bahay ng amo mo? O ba't sobrang laki naman? Parang simbahan na ata ito. Napakalaki nga, Bet. Pero ayos lang ba pansamantala kaming manuluyan dito sa bahay ng amo mo? Ay, oo naman. Mababait ang mga amo ko. Nabanggit ko nga sa kanila na pansamantala na dito lang muna kayo tutuloy. At willing ang mga amo ko na tulungan kayo mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Oo, makakaasa ka, pinsan. Gagawin namin ang lahat upang makaalis kami sa lalong madaling panahon. Nakakahiya din naman kasi kung magtatagal pa kami dito. Oo, Bet. Hindi kami magtatagal. Maraming salamat, ah. Hindi pa rin nawawala sa mag-asawa ang pagiging banal. Kaya agad-agad silang pumunta sa simbahan upang magbigay pasasalamat sa Diyos. Nilapitan ni Maria ang isang manininda ng sampagita upang malaman kung maaari din siyang magbenta nito para sana pandagdag sa kikitain niya sa paglalaba. Ipinakilala naman ni Beth si Jose kay Father Gabriel para makatulong sa pag-aayos ng simbahan bilang isa sa mga karpentero. Nagbakasakaling makahanap si Maria at Jose ng munting tahanan na sapat sana sa naipon nila. Kailangan sa sampagita, lalagyan ng abaka para maitubog isa-isa. Tapos lalagyan ng kanya. Makalipas ang ilang buwan, pinagpala ang mag-asawa ng isang anak. Tinigil muna ni Maria ang paglalaba at nagtinda na lamang ng sampagita para na rin sa ikabubuti ng kanyang kalusugan. Magandang gabi po, Father Gabriel. Aba, Maria at Jose. Balita ko, Maria, buntis ka. Lalaki ba o babae? Hindi pa po namin sigurado, Father. Hindi pa po kasi ako nakakapagpatingin sa doktor. Hindi ho kakayanin ng aming pera. Kaya minabuti na lamang ho namin na hintayin ang panganganak mo. Aba, sa Biblia nakatakdang ipanganak ni Maria ang isang batang lalaki na tagapagligtas at tatawagin Jesus. Ngayon nagkataon naman na Maria ang iyong pangalan. Maaring ipagpala sa iyo ng Panginoon ang anak na lalaki at ipangangalan mo rin ang iyong anak ay Jesus. Nako, salamat po, Father.
Napakalaking pagpapala po nun pag nagkataon. Naway magdilang anghel po kayo. Ate Beth, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo at sa iyong mga amo sa kagandahang loob ninyo upang patuloyin kami dito. Hindi ko yata kayo talaga mapipigilan sa inyong pag-alis. Anumang oras niyo kailangan ng tulong ko, huwag kayong mahiyang tawagan ako o puntahan ako rito at nakahanda pa rin ako tumulong sa inyo kahit na anong oras. Medyo matagal na rin kami nakatuloy dito sa inyo, Beth. Hindi namin alam gagawin namin kung wala ang tulong niyo. Pagpalay pa sana kayo ng Diyos. Maraming salamat. Sige, patnubayan nawa kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay. At iingat kayo, ha? God bless. Salamat. Mula sa pagsisimbang gabi, habang naglalakad si Maria at Jose, biglang sumakit ang tiyan ni Maria na tila ba'y manganganak na. Dali-daling humingi ng tulong si Jose sa mga tao. Tinulungan sila ng tricycle driver at inihatid sa ospital. Pagdating sa ospital, ay pinaupo muna ni Jose si Maria at saka nilapitan ang nurse sa registration. Nang matapos pa-fill upan ni Jose ang form, ay inabot niya ito sa nurse at binigyan siya ng nurse ng payslip para sa pagbabayad ng down payment. Umalis silang kusa sa ospital na pinuntahan nila dahil wala silang pangunang bayad. Ipinangbayad na nila ang pera nila sa renta ng bahay. Hirap na si Maria sa kalagayan niya pero kailangan pa nila sumubok sa iba. Pumunta sila sa isang klinik at nagbaka sakaling sila ay pagsisilbihan. Ngunit ang naiwan sa klinik ay hindi na pinaunlakan ang kanilang hiling. Nawawala na ng pag-asa ang mag-asawa nang sumagi sa isip ni Jose na muling humingi ng tulong kay Beth. Pumunta muli sila sa bahay nito upang umiram ng pera. Sa kasamaang palad ay wala na ring perang maipapahiram pa si Beth. Sinamahan na lamang ni Beth ang mag-asawa sa bahay ni Aling Belia, isang kumadrona na nagpaanak na rin noon kay Beth. Kasi ito pa
pinsan ko, mga anak na, pwede ba makituloy? Sige, tuloy-tuloy, pasok kayo.